China bad trip, dismayado mga tol sa ginawang pagpirma ni Trump sa Taiwan Assurance Implementation Act. Ano ito mga tol, no? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Merong bagong balita mga tol, no? Mula rito sa Net25 News and Information. So tayo'y makikibalita lang. Pag-usapan natin tong balitang to. Sabi rito, dismayado daw ang China, no, sa pagpirma ni US President Trump ng Taiwan Assurance Implementation Act. Ano to mga tol? Diba? Ano tong Assurance Implementation Act na to? No, yan ang ating aalamin. So sama-sama nating panonoorin itong balitang ito mga tol. Magbibigay tayo ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like mga kapatid. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol at reaction na natin. Dismayado ang Beijing sa pagpirma ni United States President Donald Trump sa batas na nagpapalakas ng ugnayan ng Estados Unidos at Taiwan. O kung naaalala ninyo mga tol, eto nabigyan din natin to ng reaction video kamakailan lang mula sa first post. Nasabi mga kapatid, nag-initiate o tinawagan ni China President Xi Jinping si US President Trump para talakayin ang ilang mga issues mga tol, no, na may kinalaman sa Japan, Taiwan mga tol. So ngayon, dismayado naman sila dahil pinirmahan ni US President Trump ang Taiwan Assurance Implementation Act. Nako po. Ang batas na kilala bilang Taiwan Assurance Implementation Act ay nag-aatas sa US Department of States na regular na suriin at i-update ang mga gabay sa opisyal na pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Para sa pamahalaan ng Taiwan, ang paglagda ng batas ay nagsisimbolo ng suporta mula sa Estados Unidos at muling pagkilala sa demokrasya, kalayaan at pagpapahalaga sa soberanya ng independent island nation. Since President Trump assumed his second term in office, Taiwan's cooperation with the United States has not been interrupted, stopped, or diminished. Sabing ganon yung Taiwan President Lai Ching-te. But has continued to strengthen. So we are confident in the future relationship between Taiwan and the United States. Because it will benefit the common interests of Taiwan and the United States. As well as the overall interest of the region. As well as the overall. Alam naman natin mga tol kung gaano ka sensitibo, di ba? Itong China pag nababanggit o pag napag-uusapan itong Taiwan. So talagang magre-react sila rito. O sabi pang ganon, therefore we hope that China can understand that peace and stability in the Indo-Pacific is the responsibility of every country in the Indo-Pacific, especially that of China, which as a major country in the Indo-Pacific must be able to realize the responsibilities of a major country. Constantly launching multi-faceted threats and attacks against neighboring countries. At every turn is not the conduct expected of a responsible major power.
So malinaw dito sinasabi ng Taiwan President Lai Ching-te na ang peace and stability dito sa Indo-Pacific region ay responsibilidad nga daw ng maraming bansa o ng lahat ng bansa, every country. At dapat daw ma-realize ng China, mga tol, na bilang isang major country din o isang malaking bansa, responsibilidad din nilang panatilihin ang kapayapaan, stability dito sa region na to na salungat mga tol doon sa kanilang ginagawa. 'Di ba? Na kanilang pag-intimidate doon sa mga maliliit na bansa, pagpapakita ng puwersa. Mga kapatid, kasi hindi mo pwedeng sabihing napunta ko rito para sa kapayapaan pero may dala-dala kang mga malalakas sa matataas na kalibre ng armas. 'Di ba? Katatakutan ka 'Di ba? Kasi intimidation yung ginagawa mo. We come in peace pero may dala-dala kang mga kanyon at saka tangke. Pwede ba yun? Sa kabilang panig naman ay mariing kinundena ng pamahalaan ng China ang nasabing hakbang. Ayon sa Beijing, ang batas ay paglabag sa kanilang paninindigan na ang Taiwan ay kanilang teritoryo at ito'y maaring tumaas ang tensyon sa rehiyon. Pero tignan mo, ano yung reaction nila at ikumpara mo doon sa naging reaction nila doon sa pahayag ng Prime Minister ng Japan. Diba? Hindi sila ganun katindi mag-react dito mga tol. Kasi US to mga tol Mariing iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian ang importansya ng pagpangangalaga ng status quo pagdating sa sitwasyon sa Asia at sinabing hindi dapat nangingialam ang Estados Unidos sa usapin ng One China Principle na pinaiiral nito. The Taiwan question is the core of China's interest and it's the first red line that cannot be. Alam niyo yung interest ng China. Yun lang naman yung importante sa kanila, yung interest nila. Wala silang pakialam sa interest ng iba. Kahit masagasaan pa nila yon mga tol, basta kailangan manaig yung interest nila. 核心是中美关系第一条不可逾越的红线。 Cannot be crossed in China-US relation. O, halimbawa na lang mga tol, yung interest ng Pilipinas. Ito pinapasok ko ulit Ipinapasok ko ulit naman yung interest natin. Kasi kasama tayo mga tol sa mga nasasagasaan itong bansang to Interest ng Pilipinas dito sa mga pinag-aagawang teritoryo kahit na, di ba, nakapirma din sila dito sa UN Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan, kahit na meron na tayong Maritime Zone Act, di ba? Philippine Maritime Zone Act, kahit na meron na tayong 2016 Arbitral Award, di ba? Iginigiit natin yung interest natin dito sa ating nasasakupan, sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Wala silang pakialam doon. Di ba? Doon nga lang sa 9-dash line nila, sagasang-sagasa na yung ano natin yung EEZ natin. Pero wala silang pakialam doon mga tol. Wala, hindi nila nire-respeto yung interest ng mga kapitbahay nilang bansa. Ang mahalaga sa kanila mga kapatid, manaig yung interest nila. Gusto nga nila mas manaig pa sila sa international law O biruin mo, hindi nga nila kinikilala yung 2016 Arbitral Award. O di ba? Wala talaga. China urges the US side to earnestly abide by the One China Principle, di ba? Lahat mga tol, dinedemand nila. Sumunod kayo sa One China Principle, pero pag sila sinasabihan mo, sumunod kayo sa international law, baliwala sa kanila yun. Diba? 公报将美国领导人就涉台问题所做承诺落到实处。 One-sided lang sila lagi And the three China-US joint communiques to fulfill the commitment made by the US leaders. 停止纵容支持台独势力以武谋独，以实际行动 To stop condoning and supporting Taiwan independence and to take practical actions. 维护中美关系和台海和平稳定大局。中方将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权、安全。 China will take all the necessary measures, safeguard its national sovereignty and territorial integrity, di ba? 和领土完整。 Lagi silang one-sided mga tol. Laging pabor dapat sa kanila. No? Laging pabor. Doon pa nga lang mga tol, tingnan nyo Doon sa kanilang 9-dash line, lahat ng exclusive economic zone ng mga bansang nakapalibot dito sa South China Sea, nasagasaan nila. Yung interest ng Pilipinas, interest ng Malaysia, Vietnam, Brunei, lahat yung mga tol na sagasaan nila doon sa 9-dash line nila.
Diba? O ngayon sinasabi nila abide the one China principle, di ba? Bakit hindi nila sabihin sa sarili nila yan, abide the international law? Ay nako po. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.